Isa sa mga pangkaraniwang tema sa mga horror stories ay ang sundo ng kamatayan. Ang mga sundo ng kamatayan ay mga entidad na sinasabing naglalakbay sa lupa upang kunin ang mga kaluluwa ng mga taong malapit ng mamatay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Isabel. Sa isang tahimik at madilim na gabi, isang babae na nagngangalang Isabel ay naglalakad mag-isa pauwi mula sa trabaho. Hindi niya namamalayang ang buong mundong kanyang kinabibilangan ay nagluluklok sa dilim ng kamatayan. Sa isang kalye na wala ng tao maliban sa kanya, bigla na lamang siyang napahinto. May kakaibang presensya na kumikapit sa kanyang puso at bumabaon sa kanyang kaluluwa. Isang malamig na hangin ang biglang humampas sa kanya. Tila ba may mga hindi kilalang kamay na humahawi sa hangin at bumabaon sa kanyang mga balat. Lumakas ang tunog ng pagsabog ng mga bato at bigla na lang humarap sa kanya ang isang anino na sa unang tingin ay tila lalaki na may hawak na malalaking takip siling. Isabel, bulong ng kakaibang boses, "Ako ang sundo ng kamatayan, ako ang tatanggap sa iyo." Tumigil ang puso ni Isabel sa takot at namalayan niyang hindi na niya magawang huminga. Ang kanyang paligid ay tila nagdilim at nawala ang tunog ng mga sasakyan sa kalye. "Nasaan ako?" tanong niya, na hindi malaman kung nanggagaling sa kanyang bibig o sa kanyang isip. "Nasa lugar ka na sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay," sagot ng boses ng sundo. "Ngayon, nasa kamay mo ang iyong kapalaran. Piliin mo, sumama sa akin at sa walang hanggan, o manatili at magpatuloy sa mundong iyong kilala." Naramdaman ni Isabel ang isang pag-alala sa mga mahal sa buhay na iniwan niya. Subalit, kasabay ng pag-alala ay isang matinding pangungulila at pagod sa kanyang puso. Napabuntong hininga siya at tumingin siya sa mga mata ng sundo. "Ako'y pagod na," sambit ni Isabel. "Ang buhay ay nagdulot sa akin ng labis na paghihirap at pighati. Kung ito ang tanging paraan upang matapos na ang aking pagdurusa, sasamahan kita." Nagkibit balikat ang sundo ng kamatayan at isang mahabang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel at itinulak siya sa isang madilim na pinto na biglang lumitaw sa harapan nila. Sa loob ng pintuan, sumalubong sa kanila ang isang lugar na puno ng mga multo at mga kaluluwa na naghihintay. Ang mga sigaw at panaghoy ng mga patay ay sumalubong kay Isabel habang siya'y lumalapit sa walang hanggang kadiliman. Habang lumalayo si Isabel sa mundong kanyang iniwan, unti-unti niyang nalimutan ang kanyang nakaraan. Ang kanyang katawan ay tila nawawala na at ang kanyang kaluluwa ay lumilipad palayo sa kanyang tahanan. Sa puntong iyon, ang kanyang pagtanggap sa buhay at kamatayan ay naglaho. Naiwan lamang ang kanyang alaala at karanasan na naglaho kasama ng kanyang pisikal na forma. At mula noon, ang mga taong dumaraan sa kalye na iyon ay nagiging bahagi ng kwentong bayulente at malagim na sinasabi ng mga taga ron. Isang babae na sinamahan ng sundo ng kamatayan tungo sa walang katapusan, hindi na kailanman nakabalik at naiwang patay ang kanyang katawan sa mundo ng mga buhay.